lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Clea Felizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, bagong Oriental Mindoro Provincial Hospital idineklarang tobacco-free. Kasunduan sa 48 megawatt wind power project sa Puerto Galera nilagdaan. Batch 19 ng provincial scholars kinumpirma ng sangguniang panlalawigan. At tampo po namin sa edisyong ito ang karera ng mga bangka sa bungabong. Sa Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Seryoso ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na unti-unting maging malaya mula sa mapanganib na usok ng sigarilyo ang mga mamamayang Mindoreño at mapangalagaan ang kalusugan ng mga ito, lalo na ng mga mahihirap niyang kababayan na walang kakayahang magpagamot kapag nagkakasakit ng dahil lang sa paninigarilyo. Narito po ang report. Mahigpit na ngayong ipinagbabawal sa nasasakupan ng bagong Oriental Mindoro Provincial Hospital ang paninigarilyo matapos ilunsad dito ang tobacco-free policy kaalinsabay ng pagdiriwang sa buong mundo ng World Tobacco Free noong Hunyo 1. Sinimulan ang gawain sa pamamagitan ng isang motorcade na umikot sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Calapan at nagtapos sa bagong ospital kung saan ginanap ang programa rito. Pinangunahan ang gawain ni DOA's Chief Health Program Officer Maria Soledad Antonio, PHO Provincial Project Coordinator Jenny Bell Gamier, ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng kinatawan ni Governor Umali na si Executive Assistant Dr. Marfeo Marasigan. Oriental Mindoro Medical Society President Dr. Linda Umali, may bahay ni Congressman Reynaldo Umali, at ang OMPH Tobacco Regulation Board sa pangunguna ni Chief of Hospital Dr. George Palomaria, PHO Tobacco Free Coordinator Ana Luwalhati Hernandez at Medicine Department Head Dr. Alfonso Barrientos Jr. Tampok sa programa ang paglagda ng lahat ng mga kinatawan ng iba't ibang konsernadong ahensya ng pamahalaan sa isang pledge of commitment para sa pagiging tobacco-free ng OMPH na pinangunahan ni Dr. Palomaria at Executive Assistant Dr. Marasigan upang pagtibayin ang PHO-OMPH Memorandum Circular No. 44 Series of 2012. Sa programa, hinikayat na Executive Assistant Marasigan ang mga mamamayan na makiisa sa pagtataguyod sa pangangalaga ng kalusugan ng mga ito. Sinabi niyang mas mainam kung maliban sa ospital ay isunod sa OMPH na maging tobacco-free ang City Plaza. Ang ating pong advocacy ngayon ay to institute natin ang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Bakit po? Kasi ang DOH ginawa ng monitor and enforce ng tobacco-free. So, kailangan ng ating hospital being the prime hospital of Oriental Mindoro dito po tayo magsimula. And hopefully, magkasking ito sa mga satellite hospitals na naging smoke-free area. Ano po smoke-free? Dapat po, 100 meters ay walang advertisement, walang sigarilyo, walang naninigarilyo sa perimeter ng hospital. So, bisa doon sabi nyo na nakasalan din yung bill sa Sin Access. Kung patuloy pa rin ito, at least maging kabahagi tayo sa kanikitan itong tobacco industry. Malaki itong kasi nangyayari na nakakakuha nitong biyaya o taxes, tariff and duties ay ang mga area na produce ng tobacco. Pero yung mga areas na hindi ay hindi nakakakuha. So ngayon, nilalagay sa Congress ng Congressman Aril na magiging equally distributed yung syntaxes na yan. Nagpahayag naman ng buong pagsuporta si Oriental Mindoro Medical Society President Dr. Umali sa pagpapatupad ng naturang programa. On behalf of the Oriental Mindoro Medical Society, siguro mag-iisip din kami ng mga programa, maaari ng mag-isip kami ng mga programa, in particular mga COLA para sa mga LGUs at iba pa mga associations dito sa Oriental Mindoro para mapangalanan natin ang advocacy nito.
Binigyan din naman ni DOH Center for Health Program Officer Antonio na hindi lang mga gwardya sa ospital ang pwedeng manita sa mga maninigarilyo sa loob ng compound ng ospital, kundi maging ang mga individual na nakaalam ng naturang polisiya at nagmamalasakit sa kalusugan ng mga nagtitigil sa ospital ay maaari ring manita ng mga mahuhuling maninigarilyo sa mga pasilyo at maaari ring mag-text sa kinauukulan kung hindi maniwala ang mga ito. Ako natutuwa dahil sa laban natin dito. Magsisimula po sa ating pamunan. Ito po ay napakaganda ng ospital. Sisimulan natin ang tobacco free. Tobacco free, mas maanghang na polisiya yan. Kasi ang smoke free, pinulugar mo lang ang puso. Ang tobacco free, talagang walang sigarilyuhan. Paano kayo makita kayo naninigarilyo? Anong gagawin po natin? Makakatulong po tayo. Sabi ko ni Dr. Murphy, tayo lahat ang tulong-tulong kasi po hindi lang si security guard ang naninita. Pwede tayo manita. Bakit may mga no-smoking signages? Para madaling manita. Pasensya na po kayo ha, may polisiya po kami, meron po kami no-smoking dito. Ipinaalala rin niyang dapat na ring i-discourage ang pagtanggap ng mga donasyon kapalit ang pag-aanunsyo ng malalaking kumpanya ng sigarilyo na nagpapalala pa ng adiksyon ng mga kabataan sa naturang bisyo. Samantala, para sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng naturang polisiya, bumuo ang OMPH ng Tobacco Free Board Team na siyang tututok sa implementasyon ng naturang programa. Isang proyektong naglalayong maitiyak ang mas maaasahang supply ng kuryente at mas mababang presyo nito para sa mga Mindoreño. Dalawa lamang ito sa mga natukoy na benepisyo ng 48 megawatt wind energy power system project na itatayo sa bayan ng Puerto Galera. Ang detalye po niyan ibibigay sa atin ni Beverly Aguila. Ika-30 ng Mayo nang isagawa ang official signing ng Memorandum of Agreement at awarding ceremony para sa Phase 1 ng proyekto sa Makati, Shangri-La sa Maynila. Dumalo rito sina Italian Ambassador Luca Fornari, Oriental Mindoro 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia na main proponent ng proyekto, 2nd District Representative Reynaldo V. Umali na kumatawan kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr., Department of Energy Undersecretary Iris Aceric, Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Romeo N. Quasay at mga opisyal ng Philippine Hybrid Energy Systems Incorporated o PESI na sina Armando De Rossi at Nicanor Villaseñor. Ayon kay Congressman RGV, ang wind power project ang pinakamalaking renewable energy undertaking sa buong isla ng Mindoro at hudyat ng pagiging isang power basket ng Oriental Mindoro. Ang proyekto ay inaasahang makakapag-generate ng 49,000 megawatt per year at nakatakda ang commercial operation date sa Disyembre ng 2015. Ito ay tatayo sa loob ng DOE-approved Renewable Energy Service Contract Area na may lawak na mahigit sa 1,000 ektaryang lupaing nasasakop ng mga barangay Baclayan, Balatero at Tabinay ng Puerto Galera. Ang Phase 1 ng proyekto ay pangangasiwaan ng PESI na kabibilangan ng konstruksyon at paglalatag ng pundasyon ng mga pasilidad na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso at nakatakdang pasimulan sa ika-30 ng Hunyo. Sa pamamagitan ng wind power project sa Puerto Galera, inaasahan ang pagkakaroon ng stable na supply ng kuryente ng lalawigan na magbubunsod sa pagpasok ng mas maraming business investors at paglikha ng maraming trabaho na maaaring pagkakitaan ng mga mamamayan ng lalawigan. Edukasyon ang isa sa pinakamabisang sandata upang malabanan ang kahirapan at maiangat ang uri ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Sa loob ng may 19 na taon na ngayon, nananatiling prioridad ng pamahalaang palalawigan ang pagtataguyod sa libreng edukasyon ng mga matatalino, subalit mga kapuspalad ng mga kabataang Mindoreño sa ilalim ng ngayon Oriental Mindoro Integrated Scholarship Program. Ang detalye ibibigay sa atin ni Beverly Aguila. Nitong nakarang ika-4 ng Hunyo, bilang bahagi ng taon-taong tradisyon, humarap sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang may 66 na mga kabataang kabilang sa 19th batch ng Provincial Scholars para sa kumpirmasyon ng kanilang scholarship. Iprinisinta sa SP ni Acting Governor Yumerlito A. Dolor
ang may 45 scholars sa ilalim ng scholarship para sa mga Tagalog at 21 mula sa mga katutubong mangyan ng tribong Alangan, Hanunuo, Buhid, Tadyawan, Tao-Buhid at Iraya. Sa kanyang talumpati, hinikayat niya ang mga kabataan na pagbutihin ang kanilang pag-aaral. At mga kabataan, huwag nakalimutan ang aming magiging. Sa dami ng nag-exam, kayo ang pinili ng Diyos. Hindi ang pumili sa inyo ay kami. Diyos ang pumili sa inyo. Kami ang ginamit na instrumento ng Diyos upang pagbigyan ang pagkakataon ito. Huwag sasayangin. Pwede bang kasama nyo? Huwag sasayangin. Pagkatapos ng graduate, bumalik sa nalawigan at maginggo. Hindi nyo pinakailangan magtrabaho sa ibang bansa para kumita. Sinisipan ang mga bukal, ni Christ of the Lord, ni Bukal of Bali, na bigyan ng pagkakataon ng mga nananap ko sa Pilipinas. Nawa, hindi na may lumalap ng trabaho sa ibang bansa sapagkat dito mismo sa ating lalawigan ay meron enough na trabaho. Nasimula ngayon ay magiging parangal kayo pag-aaral at modelo ng mga kabataan Mindoreno. Binigyang din naman ni Acting Vice Governor Patrick De La Rosa ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga kabataan. Yan po pinag-aaral, hindi po mabibili ng hardship mo sa inyo. Kung kayo po ay mahirap, maraming pera, pag kayo ng pag-aaral tapos pag-aaral, yan po hindi kayo simple pagkako na pinakawalan nila, hindi na babalik sa inyo. Sa mungkahi ni Bukal Ramil O. Di Mapilis, SP Vice Chair ng Committee on Education, ipinasa on mass sponsorship sa ikatlo at huling pagbasa ang kapasyahang nagkukumpirma sa scholarship ng mga kabataan. Ayon kay Bukal Di Mapilis, malaki ang inaasahan ng pamahalaan mula sa mga kabataang scholar. So, napakataas po yung expectation ng mga namimulong sa inyo sapagkat napakalaki rin po halaga ang inuulo ng ating provincial government para lamang po matulungan kayo. At ito po ay naka-anchor sa major trust ng ating province na itaas ang taas ng pamumuhay ng mga mahihirap na ating mga kababayan at isa ito sa mga pamamaraan upang ang ating mga kabataan ay matulungan. Iminungkahi naman ni Bukal Gideon Abuel na dapat pag-aralan ng SP ang estado ng mga kabataang nagsipagtapos na sa pag-aaral sa ilalim ng scholarship program ng Pamahalaan Panlalawigan. Allow me first to express my personal congratulations to all of you who have passed, qualified, and received this important gift from the provincial government and education na ito po ay hindi tayo balikan ng naman at sa labing sa pagkakalang natin dito ay maraming itutulong sa pag-undan. Hindi ko lang natin sa naging bagos ng ating pamilya at para maging isang mahusay na huwaran sa ating lipunan. Siguro na pagpag-aralan ng ating community education, nataunan ng magkakaroon ng datos kung ay mga pumapang kalagayan ng ating mga pinagkulang ng salapi para sa mga kinabukasan. Sa pagkakulay ng iniwala na ating okasyon, solusyon, totoo po ito. Ang buhay ng isang tao para maging isang komunidad kinakailangan mayroon ang tingin kagayahan sa pamamagitan ng quality education. Ipinaliwanag ni Ginoong Antonio M. Magnayi Jr. na kasalukuyang namamahala sa scholarship program na isinasagawa na nila ang tracking sa mga kabataang scholar na napagtapos na ng pamahalaan. Ay nabanggit po sa akin ng aking mga kasama dati dito na ongoing daw po yung tracking ng ating mga scholars. At sa pamulan po na nilituloy ko ay pipilitin po natin yung mga paraan hanggang kaya natin yung dating siya magpuyat ang batch na yan, i-track natin kung nasa na po siya kayo. Kung pwede po ay maibigyan namin kayo ng kopya sa lahat ng mga. Sa ngalan ng kanyang mga kapwa-scholar, taus-pusong pasasalamat ang paabot sa Pamahalaan Panlalawigan ni Dave Mer G. Capit, 16 na taong gulang ng Puerto Galera at top-notcher sa batch 90 ng mga scholars. Nagtapos bilang valedictorian sa Puerto Galera Academy, si Dave ay incoming freshman student ng Bachelor of Science major in Accountancy sa Divine Word College of Calapan. Pang-apat sa 5 magkakapatid, sinabi ni Dave na malaking tulong